Breaking news mga kababayan, nako po, mga Marines nandito na sa Net 25. Attorney Baligod, may sinulpak na naman. Ping Lacson, nanginginig na dito dahil po sa mga pasabog ni Baligod. Eto na po mga kababayan, pakinggan po natin ang pinakamagaling na abogado. Ngayong panahon na ito, talagang isa po si Attorney Baligod sa mga magagaling na abogado. Parang Marcoleta mga kababayan na lumalaban sa katwiran sa ngalan ng batas. Ito na po mga kababayan ko. Yari si Pinky dito. Nanginginig na. Tito Soto, nanginginig na dito. Ito na po. Nagbabalik po ang Sagana Mamayan at gaya ng nabanggit namin sa inyo kanina sa pagsisimula ng ating programa, makakausap po natin live dito sa studio. Kasama po natin ngayon si Attorney Levito Baligod, anti-corruption lawyer. Attorney Levy, magandang hapon po. Welcome sa Sagana Mamayan. Magandang hapon po, kapatid na Henson at saka sa mga nanonood sa inyong programa. Nelson po, Nelson. Nelson. Ayan. Sorry po. Okay lang po. Kumusta po ang hinahawakan ninyong kontrobersyal na kaso? Itong paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Oo. Pero hindi ba, ang sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre, kapag kahit daw sa pulis, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman nakilalanin mo yung identity at tingnan yung background, pero parang too much, parang hindi naman dapat gano'n ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Parang hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi panloloko? ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, Attorney, kwan ito hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. So hindi po nagtutugma. At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isang, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, Sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta.
Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So ang tinanong ko yung dalawang investigador, ang sabi po nila sa akin, sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman nasa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. So yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol. Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming subpoena, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna, nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O, 18 na po. nabuo na uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February 25, 24? 24. Opo. Dapat noon ano ba dapat na ine-expect niyo yung mangyayari dun sa first day ninyong paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi ngayon 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo parang hindi naman, parang sa halip ng imbestigahan ay yung ibinubulgar niyo, ang iniimbestigahan ay kayo na nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Ayan, mga kababayan ko. Yun nga ang sinasabi ni Atty. Baligod na bakit tila hinaharang po yung mga 18 Marines at tila malayo po sa kanilang ginagawa, na tila hindi sila interesado sa Maleta Boys, interesado sila sa 18 Marines kung saan yung mga pinagtataguan nila, sino ang nagsusupply ng pagkain nila, nasaan yung hideout, na bakit hindi tinatanong yung mga nabanggit doon. Nakita nyo po. Tila isang panglilihis ang ginagawa ng NBI. Yan ang sinasabi ni Atty. Baligod. Kaya kailangan malaman ng taong bayan ito na tila niloloko tayo. Kita nyo naman yung Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson. Walang ginawa kundi magtago. Itago ang katotohanan. Pag malapit na sa Malacanang, teka lang, the road is under construction. Sorry for the inconvenience. Kasi nga, yung mga kasapakat siya. Kasi nga, yung tropa niya na si, Tito Soto, 5 maleta rin, ang nakulimbat. At si Erwin Tulfo at si Loren Ligarda. Nakita nyo mga kababayan, at maraming mga congressman dito. Kaya inuuna ng congressman si Sara Duterte. Pero sila mga Maleta Boys, mga hinayupak. Ang sinasabi ng mga taong bayan na mga nagalit na. Na sinasabi naman ng kanilang leader, bantayin natin ang krudo. Huwag tayong matutulog, babantayin natin.
tataas man o tataas, babantayan natin. Wala namang ginagawa. Kasi yung mga ayuda, ayun, nagkahetot-hetot. Hindi makakuha ng ayuda yung mga tao doon. Piling-pili din, mga patay na. Nagkakaroon ng ayuda. Saan ka nakakita ng ganyang ayuda? May picture ka. Ikaw lang nagsabi, bawal ang epal, pero napakalaking pangalan mo dyan. Diyos ko, Lord. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary, naku sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan? No? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ayan mga kababayan ko, dito kasi kini-question nga ni Ping Lacson, bakit do February 24? Bakit hindi ginawang 25? May kulay-kulay ito. Bobo! Yan ang sinasabi ng mga tao kung kailan ka tumanda. Saka ka naging loko-loko. Dati okay-okay ka, ayos-ayos ka ngayon. Naging loko-loko ka. Naging maleta boys ka na. Ngayon tapal king ka na. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Tapos si Marcoleta pa hahabulin mo ngayon na supalpal ka ni Garcia. O yan. Wala palang kaso. Sasabihin mo, shoot sa banga siya na. Shoot sa banga siya na. Wala pala. Yan, supalpal ka tuloy ng ni Garcia. Ayan, very good si Garcia. Gumagawa na ng tama sa kanyang karera. Hindi gaya na Pinky Lacson. Puro tapal king. The Great Pretender na kunwari taong bayan ang kanyang inaasikaso. Kunwari taong bayan ang mananaig. Kung nasaan yung ebidensya doon tayo. Pero nung may ebidensya na, ayaw naman gumawa. Ayaw naman magtrabaho. Ano yan? Loko-loko? Ilang maleta ba ang nakubra mo, Ping Lacson? Tapos, tatakutin mo yung mga 18 Marines. Sige, mag-imbestiga tayo. Iko-contempt ko kayo. Di contempt mo. Anong klaseng chairman ito si Pinky? Investigador ka pa naman. Naging manghuhula ka na. O di mag-imbestiga ka para malaman na. Di ba mga kababayan, sinong ginagawa mong tanga? Bobo. Di ikaw yung bobo. Yan ang sabi ni Marcoleta, tanga ka. Di ba mga kababayan, gagawin mong bobo mga Pilipino? Ba't di ka mag-imbestiga? Hayaan mo na yung ebidensya ang magsasabi kung sila yung mali o ikaw yung tama. Tapos puro ka China. Wala ka ba na mga ebidensya na si Cloma ibinigay yung KIG sa Pilipinas? Hindi pala. Kwentong barbero lang pala. Saan ka nakakita ganyang chairman, puro hula? Thank you for your descendants. Ayun, supalpal yung kernel na si Cloma. Chismis lang pala, wala namang ebidensya. Wala namang DNA. Wala namang proof na binigay talaga sa Pilipinas yung KIG. Hula-hula ka na yan. Nasuplak ka ni Baligod ngayon. O ito po. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo nang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin,
maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil yung hindi nyo kasama nung isang araw. opo, kasi sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, At saka, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na sa pere, no? Opo, nandun po yung disiplina. No? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap. Yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila Dito nung lumitaw kayo, attorney, kasama yung 18, ito yung unang kopya niyan Pero ang gamitin na natin itong may notaryo ito, hindi ba? Opo. Pero bago yon, nagtataka nga rin ako bakit parang kay Gutesa din, no? Na ang unang tinanong ay yung abogadong nagnotaryo. Tapos nung nakita nila na tama naman ang notaryo at pinatotohanan ng lawyer, yung witness mismo sa notaryo. Nagtatawanan nga kami dito ni Jan. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Kasi sa tinagal-tagal naming reporter na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan Kaya po, doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon. No? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po, lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na, it is no longer serving the interest of the people. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po, involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, noong 2024 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Pag pumunta ka naman sa Kongreso, lahat po sila involved din sa, halos lahat, hindi, halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. O, kita nyo, ilan lang ang matitino dyan. Isa dyan, yung anak ni Marcoleta. Yan, si Kiko Barsaga. Sino pa? Sila Fernando. Diba? Sila Pulong. Iyan lang yung mga matitino dyan, mga kababayan. Wala na. Sila Erice, ayan. Diba? Yan lang yung mga matitino dyan. Ilan lang yung mga minority. Pero lahat, mga kababayan, puro kawatan. Puro dorobo mga magnanakaw. Yan na yung nakalista sa laysay ng 18 Marines. Lahat na magnanakaw na. Kaya nasusuplak si Sandro Marcos Ayan, sinuplak ng Diba? Ang dami ding nakulimbat nito. Yan ay sinasabi ng taong bayan. Yan ay sinasabi ng mga Marines. Nag-deliver sa Ilocos. Tapos gagawaran pa ng the best public servant na congressman. Di wow. For transparency, for a better democracy. Ito po ang ating balitang sumasabog. Isang like, isang share po, isang subscribe. Mabuhay po. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Shout out sa inyong lahat, mga kababayan, na di ko man kayo ma-shout out ng isa-isa, ay lubos po ako nagpapasalamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating mga ginagawang content na ito. Salamat po ng marami.